All hail the power of Jesus' name. Let angels prostrate fall. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. O seed of Israel's chosen race, now ransomed from the fall. Hail him who saves you by his grace and crown him Lord of all. Hail him who saves you by his grace and crown him Lord of all. Sinners whose love can never forget the wormwood and the gall. Go spread your trophies at his feet and crown him Lord of all. Go spread your trophies at his feet and crown him Lord of all. Every tribe and every tongue that bound creation's all, now shout in universal song, the crown is Lord of all. Now shout in universal song, the crown is Lord of that with yonder sacred throng we at his feet may fall. We'll join the everlasting song and crown him Lord of all. We'll join the everlasting song and crown him Lord of all. Kapagpalang araw pong muli sa bawat isa sa atin. Ako po ang inyong lingkod, si Pastor Leonora Macaday, nagsasabing patuloy tayong magpalakasan sa bawat isa at ating pagbulay-bulayan po ngayon ay maging kalakasan nawa ng ating buhay pananampalataya. Tayo po muna ay sandaling manalangin. Panginoon, sa araw na to muli kaming dumudulog sa inyo na kami nga po ay iyong samahan sa bawat pag-aaral po ng iyong salita. Hindi po namin makakayanan, maunawaan ng iyong mga mensahe, subalit tulungan mo kami, Panginoong Diyos, na
aming maisapamuhay ang salita at pangaral mo, Panginoon, sa araw na to, upang sa gayon, Lord, ay maging hamon nga ito, Panginoon Diyos, sa buhay naming mananampalataya. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang teksto po na ating pagbulay-bulayan ay matatagpuan sa Hebreo chapter 1 verse 1 to 4. Sabi po dito, noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamagitan ng mga propeta. Ngunit sa mga huling araw na ito, siya ay nagsalita sa atin sa pamagitan ng kanyang anak. Sa pamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Nakikita sa lahat o sa anak ang kalwalhatian ng Diyos. Kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya ay umupo sa kanan ng makapangyarihan doon sa langit. Ang anak ay ginawang higit na dakila kaysa mga anghel, tulad ng pangalan na ibinigay sa kanya ng Diyos ay higit na dakila. Salamat po sa pagbulay-bulay ng kanyang salita. Sa Lumang Tipan ay mababasa natin o nalalaman natin ang kapahayagan ng Diyos sa pamagitan ng iba't ibang propeta sa iba't ibang kalagayan o panahon ng Israel upang ipadala ang kagandahang loob at mga pangako ng Diyos, lalong-lalo na sa panahon na ang mga Israelita ay naging alipin at napatapon bilang bihag sa mga sumasakop sa kanila. At masasabi natin na ang mga propeta din ay interpreter ng Diyos na ginagamit upang maging instrumento of God to reveal the man that which He wills. Ano yung kanyang nais na maging mensahe sa lipi ng Israel. Pero sa panahon ngayon, sa mga huling araw, ay lantarang or intentional na nagpapahayag ang Diyos ng kanyang mensahe para sa kanyang kaharian o sa kanyang kingdom sa pamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo at piniling tagapagmana niya na siyang paraan upang ang lahat ng tao sa bawat pagtugon natin sa kanyang bugtong na anak ay magkaroon din tayo ng kanyang ipinangakong buhay. Yun ay walang iba kundi ang buhay na walang hanggan. Sa John 4 o sa John 1 verse 4 to 5, mababasa natin sa simula pa lamang. Sabi dito, nang pasimula ay naroon na ang salita, at ang salita ay kasama na ng Diyos, ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamagitan niya at walang anumang nalikha nang hindi sa pamagitan niya. Nasa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. So sa pamagitan ni Kristo, wala naman talaga tayong po pwedeng mapuntahan pa kundi sa Kanya lamang, kay Kristo lamang. At alam natin na kailanman, sa pasimula pa lamang, ay meron nang ipinangako ang Diyos sa atin. Ano po yun? Kung titingnan po natin, yung connection natin sa Panginoon ay tumatawag siya sa iba't ibang kaparaanan. Maaaring yung tugon natin ay medyo dahan-dahan, o yung pagtugon natin sa pagsunod natin sa Diyos ay agad-agad, or wala lang epekto, baliwala lang. Pero alam ng may katawan na ang puso niya ay gusto pa rin mapaunlad at mapalago ang kanyang relasyon sa Diyos. Kung titingnan po natin sa mga bagay-bagay na napakalaki talaga ng pagkilala ng ating ng pakikipag-connect natin kay Kristo. At ang pagkilalang ito ay ang deklarasyon natin na sa Kristo ay ang ating Diyos at tagapagligtas. Ay isang pagpapatunay na ginaganap natin ang ating tungkulin bilang isang nilikha ng Diyos. Na ang layunin ng Diyos para sa atin ay purihin siya at sambahin. Declaring Jesus is our God is an affirmation of being connected to our Savior.
Diba? Connection yun eh. Compare, yung affirmation natin that Jesus is our Lord and Savior. Having Jesus in our lives, proclaiming Jesus, His name is above every name. Kung titingnan po natin sa Filipos 2 verse 9 to 11, sabi dito, dahil dito siyang ilubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus, ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwahati ng Diyos, Ama. Wala naman tayong po pwedeng maitatago sa Diyos, di ba? Kasi ang purpose na kung bakit tayo nakipag-ugnay, nakipag-connect uli, nakipagbati, nakipag-ayos sa Diyos, syempre ay tayo ay maligtas. Pangalawa, of course, gamitin natin ang ating buhay upang purihin at sambahin ang ating Diyos Ama. Ito ay nagdideklara sa bawat pagdakila natin ay ang pagdeklarasyon o yung katulad halimbawa sa pagputol sa kadenang nakatali sa ating pagkatao. Yun ay walang iba kundi yung ating kasalanan o sa ating pagiging makasarili o nagiging self-centered tayo. So, declaring that Jesus or the affirmation being we are connected to Jesus, in connection to Jesus, ay mapapahayag natin, makakaasa tayong nakakagalaw tayo, nakakakilos tayo ng maayos, at naipapahayag natin ng maayos ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Kaya dapat lang na ibigay natin ang kadakilaan at papuri sa ating Kristong Hari. Sabi doon sa Gawa 4 verse 12, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Ibig sabihin, kung anuman ang sinabi dito sa Hebreo, kung anuman ang ginawa ng anak, kailangang tayo ang dumakila. Dakilain siya, higit na dakila siya, hindi lang sa kanyang mga nilikha, kundi sa kabuuan, kasama ang mga anghel. Higit siya sa anghel, na katulad ng ibinigay na pangalan sa kanya ng Diyos, na kailangan siyang dakilain. Mga kapatid, ang hamon po dito, gamitin natin ang ating buhay sa pagkilala at pagdakila sa ating Panginoong Hesukristo bilang Panginoon natin at tagapagligtas. Gamitin natin mightily ang buhay natin na kung saan hindi na kailangang isa-isahin na kung kailan natin narinig o tumanggap, kailan tayo tumanggap o kailan tayo sumunod sa Panginoon. Let us declare. I-declare natin, i-affirm natin ang pagkilos ng Diyos. Sabi nga, 'di ba, binabago niya tayo araw-araw. At sa bawat pagpapalang natanggap natin, kailangan nating bilangin ito. Bakit ba kailangan bilangin? Upang makita natin, upang maranasan at maunawaan natin ang kadakilaan ng ating Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo na siyang tumubos sa atin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Tayo po'y manalangin. Panginoon, pinupuri ka namin, pinapasalamatan. Sa iyong biyaya, Panginoon, kami po ay iyong naligtas. Niligtas mo kami sa kapahamakan. Pinutol mo ang kadenang nag-uugnay sa kasalanan. Panginoon, hindi kami exempted sa lahat ng mga uri ng kasalanan at kasamaan sa paligid. Subalit, sa bawat paghawak namin sa mga pangako mo, Panginoon, ay nariyan yung kalakasan, nariyan yung pag-asa, nariyan ang kung paano mo may papadama sa amin ang iyong kamay at damdamin, Panginoon, at habag. Panginoon, salamat po sapagkat ikaw ang aming tinataas. Gamitin mo kami mightily, O Lord, sa anumang paraan, katulad ng mga propetang ginagamit mo upang madakila ka pa ng higit. Salamat, Jesus, sa iyong tagumpay. Salamat, Jesus, sa iyong pagliligtas sa amin, sapagkat kailanman hindi po namin ito
mabayaran ng anumang salapi o anumang bagay na meron kami. Subalit, narito kami, Panginoon, ino-offer po namin ang aming sarili, patuloy mo po kaming gamitin ayon sa iyong nais. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.